mga OFW natin ay tinatawag ng mga bayani ng bayan. Pero mas gusto ko silang tawagin ng mga biktimang martir tulad na lang ni Celia sa kasong ito. Nang makilala ni Celia si Francisco, naramdaman na agad niya ang matinding pagkagusto ng lalaki sa kanya. Noong una ay hindi niya pinapansin ang lalaki, pero dahil sa pagkapangungulit nito, tuluyan na ring nahulog ang loob niya rito. Matapos ang ilang buwan ng masugid na panliligaw, sinagot ni Celia si Francisco at natuloy ang dalawa sa pagpapakasal noong 1975. Matapos ang sandaling pag-iibigan, natauhan din si Celia. Napatunayan niya na isang irresponsableng lalaki si Francisco na walang pakialam kahit hindi sila kumain ng 3 beses sa isang araw. Napilitang mangibang bansa si Celia. Nagtrabaho siya sa gitnang silangan. Taon-taon, ginagamit niya ang vacation leave na bigay ng banyagang amo at bumabalik lang siya sa Pilipinas sa loob ng 1 buwan. Sa kabilang banda, nanatiling walang trabaho si Francisco at umaasa na lang kay Celia. Sa katunayan, si Celia ang bumili ng lahat ng ari-arian nila na hawak at pinamamahalaan ni Francisco. Para kay Celia, natitiis naman niya ang sitwasyon. Kaya lang, sa 10 taon ng kanyang pagbabakasyon, nadiskubre niya na may kinakasamang ibang babae si Francisco. Ang masakit pa, wala siyang kamalay-malay na binibenta na pala ni Francisco ang iba nilang ari-arian. Ang pinakamasakit, kasal na pala si Francisco sa ibang babae bago pa siya nito pinakasalan. Sa katunayan, isa pa nga siya sa kinasuhan ng bigami. Sobra na ito kay Celia. Nagsampa siya ng reklamo para ideklarang walang bisa ang kanilang kasal. Hiningi rin niya na ang lahat ng ari-arian nila ni Francisco ay mabalik sa kanya sa pamamagitan ng kanyang kinatawan o attorney in fact. Ang sagot naman ng walang hiyang si Francisco, kailangan lang ang deklarasyon na walang bisa ang kanilang kasal kung magpapakasal sa iba. Dahil wala naman daw balak si Celia na muling magpakasal, dapat lang na ibasura ng korte ang petisyon ng babae. Kung ang tanging habol ni Celia ay mabawi sa kanya ang mga lupa, gamit at ari-arian na naipundar mula sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa, ang dapat daw isampa ni Celia ay isang ordinaryong kaso kung saan makakapagdesisyon ng korte sa usapin ng posesyon at pagmamay-ari ng mga ari-arian. Halata na kumakapit na lang si Francisco sa huling hibla ng argumento sa teknikalidad para lang mas matagal pa siyang makinabang sa mga ipinundar na ari-arian ni Celia. Pero tama po ba siya? Tama si Francisco. Sa ilalim ng batas, family code, ang isang kasal na mula sa umpisa ay walang bisa o void ab initio ay kailangan pa rin na dumaan sa judicial declaration o deklarasyon ng korte na wala itong bisa. Ito ay hindi lang para makapagpakasal sa iba, o hindi upang ayusin ang usapin sa pagdidispatcha, paghahati at paghihiwalay ng mga ari-arian sa dating mag-asawa, ang kustodya at suportang ibibigay sa mga anak nila, at pati na rin ang paglalaan ng dapat at mana ng mga bata. Malinaw na nakasaad sa Family Code ang epekto ng magiging deklarasyon ng korte. Natural lang nakasama sa magiging desisyon ang kasagutan sa tanong tungkol sa pagresolba sa mga ari-arian ng mag-asawa at ng karapatan ng kanilang mga anak. Isa na naman pong makatwirang lunas mula dito sa programa Ikaw at ang Batas.